1 John 1:9. If we confess our sins, okay, He is faithful and just to forgive us. Hindi lang tayo patatawarin. He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Yan ang Diyos, yan ang Panginoon. Okay, sa pananalangin, malaya tayong makakalapit sa Kanya. Ngunit sa mga panuntunan na sinasabi natin ngayon, na nakikita natin kung paano natin lalapitan ng Diyos in prayer. Okay, ano yung binasa natin kanina? 1 John 1:9. Basahin natin sa version ng Bible na ito. Ang sabi rito, okay, if we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ganun ang Diyos. Di po ba? Purify us. Sa sandali tayong lalapit sa Kanya, wala tayong magiging bahid kasalanan sa Kanyang harapan. Okay? Kasi kalakip nitong verse na to, yung ating pag-submit ng buhay kay Kristo. Pagsuko na siya ay tatanggapin natin bilang Panginoon at tagapagligtas. At pagkatapos, the process of purifying us will come true. Okay? So number 5, prayer help us overcome worry. Marami sa atin talaga, mabilis tayong nag-aalala, no? We worry a lot sa mga bagay-bagay ng buhay, no? Hindi natin kasi naiuuna ang Panginoon, nauunang lapitan. Kaya gumagawa tayo ng ating mga sariling solusyon sa pag-resolve o how to resolve our problems. We forget that we have God, we have a big God that can help us overcome our worry. In the midst of troubles, we can receive God peace through prayer. Ito yung binabanggit natin kanina sa Philippians 4:6 and 7. Basahin natin dito sa version ng ating aklat na narito. Okay, anong sabi? Okay, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Yan ang unang paraan. Kung tayo may mga sitwasyon sa buhay, tayo nagugulumihanan, may problema, okay, maraming kabigatan, ito ang inuutos sa atin ng salita ng Diyos. Do not be anxious about anything. Pag sinabing anything, lahat ng bagay. Diba? But in every situation, anumang katayuan, anong kalagayan, anong nangyayari sa atin, anong sabi? By prayer and petition, with thanksgiving, okay, present your request to God. Ilapit mo sa Diyos ang iyong mga kabigatan na yan. Ito yung 7, ang maganda. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Saan ka makakakuha ng kapayapaang di malirik? No? The peace that passeth all understanding. Okay? The peace that transcends all understanding. It surpasses all understanding. Yung kapayapaan na yan, kahit na nagkakaroon pa ng gera, no? You are in between war. Okay, hindi ka matitinag. You have the peace of God. Hindi ka matatakot. Anumang solusyon, anumang sitwasyon, anumang trouble in your life, when you have God with you, you are at peace. Di po ba? Ganyan ang Diyos. If God is with us, who can be against us? Yung kapayapaan na meron ng Panginoon ay naroon din sa atin kung siya ay nasa atin. Okay? Kaya nga, tinuturuan tayo na kung paano sa buhay na ito, alam natin hindi tayo makakaligtas
sa maraming pagsubok ng buhay. Okay? Pero ito rin ang sabi ng Diyos patungkol sa pagsubok na yan, yung mga temptations of life. Hindi niya rin tayo pababayaan dyan. Ha? Sabi niya sa 1 Corinthians 10:13, siya rin naman ang gagawa ng paraan. Kung tayo nagtitiwala sa Diyos, tutulungan niya rin tayo na magtagumpay sa mga pagsubok na yan. In 1 Corinthians 10:13, anong sinasabi dyan? Okay? Puntahan natin. Okay? Ang sabi dito, no temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Okay, but when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Tutulungan pa rin tayo ng Diyos basta tayo nagtitiwala sa Kanya. So walang mga pagsubok daw na dumating sa tao, no? Na hindi natin mapagtatagumpayan o hindi natin malalagpasan dahil ang Diyos ay tapat. He is faithful. He will not let you be tempted. Hindi ka niya hayaang malugmok sa mga pagsubok na yan. Na mga pagsubok na hindi mo makakayanan. Okay? Pero kung ikaw daw ay nasusubok, He will also provide a way out. Tutulungan kanya na mapagtagumpayan ito or tutulungan tayo na makayanan ito. Yan ang Diyos. Di po ba? Sa lahat ng mga bagay natin sa buhay, alalahanin, isa lang ang dapat natin gawin. No? Ang layo ng Diyos sa atin ay napakalapit lang. Maniwala kayo, gaano kalayo ang Diyos sa atin? Malapit lang. Yung floor at saka yung tuhod mo lang ang distance niyan. Lumuhod ka lang and then presto, you reach the throne of grace of God. Ganyan po. Sa pananalangin, ang dali nating lapitan ng Diyos. Hindi na tayo magta-travel. Hindi ka nabibili ng ticket. Hindi ka nasasakay ng eroplano. Luluhod ka lang, kausap mo na ang Diyos. Pipikit ka lang, kausap mo na ang Diyos kaagad. Hindi na yan kailangan pang idadial mo. Hindi ka na kailangan maglagay ng load dyan sa mga cellphones nyo para lang kausapin ng Diyos. It is just the floor and your knee, and then you reach the throne of grace of God right away. Ganyan po mga kaibigan, kung atin lamang nalalaman. Okay? So, prayer help us overcome worry. Do not worry. Do not be anxious. Utos ito ng Panginoon sa atin. Di po ba? Sabi niya sa Philippians 4, 6, and 7, kung babalikan natin, be anxious for nothing. Ang Panginoong Jesus ang nagsasabi niya, huwag kayong mabalisa sa lahat ng bagay. Nandito ako, sabi niya. Di ba? Nandito lang ako. Kaya lang, at ang tanong, hindi natin siya hinahanap. No? Hindi natin siya sinasaliksik. Kung saan-saan tayo nakatingin, kung saan-saan tayo pumupunta, kung saan-saan tayo naghahanap ng solusyon. Anong sabi ng Panginoon sa Matthew 11? Puntahan din natin ito. No? 11:28. Ito yung kung talagang nalalaman lang natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, andito lahat ang mga comforting words na binibigay niya sa atin. Pero kung saan-saan tayo pumupunta, lumalayo tayo, naghahanap tayo ng kung ano-anong solusyon, ito lamang, nasa Kanya lang. Jesus is sufficient and enough to solve all our worries and problems. Matthew 11:28, ang Panginoong Jesus din ang nagsalita dito. Come to me, all you who are weary and burdened, okay? And I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.
Binuhat na ng Panginoon lahat ng problema natin eh. Lahat ng mga kasalanan nga natin, binuhat niya eh. The past, present, and future, resolved na at the cross. Kinuha na ng Panginoon. Ang kailangan lang natin mga kaibigan, to know Him, to accept Him, and to put Him in our lives, in our heart, to be our Lord and Savior. Diyan, magtiwala tayo sa Panginoong Jesus. Okay? No, come to me. Lapit kayo sa akin. Kayong mga naaalala, nababahala, at nabibigatan lubha. I will give you rest. Pagpapahingahin ko kayo. Alam niyo, sa totoo lang mga kaibigan, kapag kasi tayo ay hindi naniwala na meron tayong spiritual life, hindi natin maintindihan kung ano yung nagpapabigat sa buhay natin. Kaya tayo nabibigatan kasi yung buhay spiritual natin, hindi natin nurture. Okay? Meron tayong kaluluwa sa loob natin. Tayo'y kaluluwang buhay. Kapag tayo ay puro lang nakatuon sa makamundong bagay, sa physical lang na pamumuhay, talagang darating at darating in a point in our lives, malulungkot talaga tayo. No? Magkakaroon talaga tayo ng weariness. Magkakaroon tayo ng kabalisahan kasi yung espiritu na binigay sa atin ng Diyos, yung kaluluwa ay gutom at hindi malakas. Diba? Iyan yung naghahatak sa ating physical na magkakaroon tayo ng mga karamdaman. Kapag masustansya at nasa tamang kalusugan ng ating buhay spiritual, apektado ang physical, malakas tayo. Kayang-kaya natin. No? Yan yung katotohanan. Hindi lamang tayo kasi nabubuhay sa tinapay. Hindi lang tayo nabubuhay physical. Meron tayong kaluluwa na dapat nating pinapalakas din. Okay? Yan yung mga kaibigan. So, prayer enable us to seek forgiveness. Prayer modeled by Christ. Prayer is not just a solitary experience. And prayer allow us to voice our request to God. Okay? And prayer help us overcome worry. And last one, prayer increase our spiritual knowledge, okay, and maturity. Bahagi ng ating paglagong spiritual, okay, ay ang pananalangin. Okay, ulitin natin. Balik muna tayo. Segue tayo sandali. Nung tayo ipinanganak, physically. Okay, physically ang pag-uusapan natin muna. Okay, anong ginawa ng magulang natin? 'Di ba? Pinapadede tayo. Pinapakain tayo. Okay? Dinadamitan tayo. Okay, as we grow, kumakain na tayo ng mga solid foods. Tinuturuan na tayong magsalita. Tinuturuan na tayong lumakad. Tinuturuan tayo ng maraming bagay. Hinahayaan na tayo. Okay? So, mga kaibigan, tandaan po natin, ganun din sa sa spiritual. Kailangan nating lumago. Kailangan nating magkaroon ng experience of growing and maturity spiritually. And part of it is prayer. Reading your Bible, yung na-discuss natin kahapon, kailangan mong magbasa ng salita ng Diyos at manalangin. Pangalawa pa lang ito sa mga proseso ng paglago spiritually. Okay? So, God will give us greater spiritual understanding through prayer. So, see Colossians 1:9. Puntahan natin ang Colossians. Kasi gusto natin talaga may improvement in our spiritual life. Diba? Kung gusto natin ng result in our physical, social, okay, and mental life, so, di ba? At so on and so forth, kailangan din bahagi ng paglago natin ay ang spiritual being. Okay? Colossians 1:9. Anong sinasabi? For this reason, since the day we heard about you, we had not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Okay? Ito
ang nais ni Pablo, no? Through Jesus Christ na